Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa Desisyon 2025 News Update 5 PM edition. COMELEC sa PNP warrantless arrest sa mga vote buyers, pinapayagan. Hinikayat ng Commission on Elections ang Philippine National Police na higpitan ang pagbabantay sa mga bumibili ng boto. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, na hindi na kailangan ng warrant of arrest sa paghuli sa mga bumibili ng boto dahil ito ay pinapayagan sa batas. Dagdag pa nito na mayroon itong mahigpit na bilin sa mga kapulisan bilang kanilang deputized agent at kailangan ng paghigpit sa pag-aresto sa mga bumibili ng boto. Maging aniya ang mga nagbebenta ng mga boto ay maaaring arestuhin ng mga ito kung saan mahaharap ang mga ito ng hanggang 6 na taon na pagkakabilanggo. Pinayuhan din ito ang publiko na kumuha ng mga larawan at video na nagsasagawa ng vote buying na gagamitin nilang ebidensya. Samantala, COMELEC Chair Garcia, ibinahagi hirap at hamon na kinaharap ng poll body sa paghahanda nila sa 2025 midterm election. Eksakto 3:30 ngayong hapon nang mag-convene ang COMELEC NBank na siyang nagsisilbing mga National Board of Canvassers. Kasalukuyang nakasisyon na ang NBank na siyang mag-oversee para sa canvassing ng mga boto sa pagkasenador at party list sa 2025 midterm election. Sa pag-convene ng COMELEC NBank, ibinahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang kanilang naging hirap at hamon sa paghahanda ng poll body sa 2025 midterm elections. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan nito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular ang security sector na siyang naging kanilang katuwang sa pag-deliver ng mga election paraphernalias, lalo na doon sa mga geographically isolated areas. Umapila si Garcia sa kanyang mga kasamahan na kanilang ipagpapatuloy ang kanilang trabaho, hanggat matapos ang electoral process. Inihayag ni Garcia na posibleng mamayang 9 o 10 ng gabi, may proclaim na ang mga nanalong local officials, subalit ang mga national candidates sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. Kasalukuyang ipinakita ang pag-install at pagbubukas sa consolidation and canvassing systems na gagamitin para sa canvassing mamaya. Bago tayo magtapos ngayong araw ang Desisyon 2025, narito ang ilang mahahalagang paalala na dapat tandaan ng bawat botante para sa isang maayos, mapayapa, at tapat na halalan. Ating panoorin sa Desisyon 2025 report ni Clarice de los Santos. Magandang araw mga ka-happy hour. Ngayong Desisyon 2025, narito ang ilang mga paalala para sa araw ng halalan. Mga bawal gawin sa araw ng halalan: pangangampanya o pagsusuot ng anumang campaign material sa loob ng presinto, gaya ng shirts, bracelets at iba pang kagamitan na nag-e-endorso sa kandidato. Pagkuha ng larawan o video ng inyong balota, o voter's receipt. Mag-overvote, sundin ang tamang bilang na dapat ibotong posisyon. Magdala ng balota, secrecy folder, o marking pen, palabas ng polling place. Huwag umalis ng presinto nang walang indelible ink mark. Huwag tupiin, punitan o dumihan ang balota. Magdala ng anumang patalim gaya ng kutsilyo, gunting at iba pa. Pag-inom ng alak sa araw ng halalan, o liquor ban, at pamimili o pagbebenta ng boto. Mga dapat gawin sa araw ng halalan: maagang pumunta sa presinto, upang maiwasan ang mahabang pila. Kunin ang iyong opisyal na balota at secrecy folder, mula sa electoral board. Itiman ng buo ang bilog sa tabi ng pangalan ng kandidato, gamit ang opisyal na marking pen mula sa COMELEC. Ipasok ang balota mula sa vote counting machine o VCM, at hintayin ang kumpirmasyon. Suriin ang voter's receipt at ihulog ito sa tamang lagayan, at huwag itong dalhin pa uwi. Mga dapat gawin bago ang araw ng halalan: i-verify ang iyong voter's registration status. Alamin ang iyong presinto at voting center, sa tulong ng COMELEC Precinct Finder. Ihanda ang valid na government-issued ID tulad ng passport, driver's license, UMID, o iba pa. At ihanda ang kodigo o listahan ng mga kandidatong nais iboto, upang mapabilis ang proseso sa pagboto. Ilan sa mga mahalagang paalala, para sa mga bawal at dapat gawin, ngayong halalan: manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC Media Group para sa mga latest updates sa Desisyon 2025. Para sa Desisyon 2025, ito po si Clarice de los Santos ng MBC TV Network News Update. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC Media Group para sa mga latest updates sa Desisyon 2025. At yan ang mga balita para sa Desisyon 2025 News Update 5 PM edition.
Magkita-kita tayo muli bukas sa MBC TV Network News Update mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula radyo, TV, at online. Sama-sama tayo sa 12 ng Mayo. Handang-handa na ang buong puwersa ng MBC Media Group para bantayan ang desisyon ng taong bayan ngayong halalan. Desisyon 2025 Election Coverage. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.